Yun, magandang araw mga kapapag, panibagong araw, panibagong bed frame na naman ang aming i-share sa inyo. So meron tayo ditong bunk bed or double deck na tinatawag. Meron kasi mga question or comments sa comment section na kung saan ang tanong nila is paano raw na ipapasok sa kwarto or nakakalas daw ba yung ating mga beds. So sasagutin natin yan sa video na to. Pero bago ang lahat, ipakita muna natin kung ano yung kailangan natin para mabuo itong bunk bed na to. So, partner, pakita mo yung ating rubber mallet. So, kailangan natin ito. And then, kailangan natin ng 12mm na combination wrench. Okay? So, yung parts ng bed natin ay consist of bed frame, yung pang lower bed, then middle post. Ito yung mga haligi niya, left and right. Ito yung pinaka top bed. And yung magsisilbing guardrail sa harap. Since yung ano kasi nito, yung design ng bunk bed na to is nasa haligi, partner. Nasa haligi na mismo yung ladder. Okay? So, papakita namin sa inyo parts by parts mga kapapag kung paano to bubuin. So, let's go! Apa malat? Ano, wala nang pupungan? Bakit ko isa? Isa po yung sukat ay kailangan ko eh. Sukat yung pinaka-top bed. Last release. Mga to nila. Mga boys. So yun mga kapapag, ito yung guardrail natin. So siya yung huling nilalagay. So pala, ito yung magsisilbing pinakaharang upang hindi mahulog yung matutulog sa taas. Ito na mga kapapag. Pakita mo brother Kerr. Well, mga kapapag, nabuo natin yung double deck. So kung mapapansin nyo, napakasimple lang yung buhay, no? 2 tao lang ang kailangan para mabuo mo siya. So yung pagkakasunod, nakita naman, dapat talaga step by step ang pagbuo ng double deck. Tapos yung railings, ito, hindi ko na pinatornilyo para mamaya pagka binaklas, mali na siyang alisin. So ito yung magiging support para sa mga higa sa taas. Yung likod wala na kasi natikit mo siya sa pader. So yun mga kapapag, kung mga tatanong, mga followers natin sa viewers natin kung wala ko sa bulo ba o paano namin pinapasok sa kwarto to, ito na po yung sagot namin. Lahat po yan, parts by parts po namin ginagawa. Then pagdating po sa bahay, yung delivery team na po ang mag-assemble po niyan. So wala pong problema, papanoorin nyo lang po sila, then okay na po yung bed niyo. So kayo, kapag Melvin, masahe mo. So yun mga kapapag, since premium to, pakita ko paulit-ulit namin sinasabi yung specs nito sa materials. Ito is made in galvanized tube steel na merong thickness sa 1.5 and 1.3 dito sa mga bed slats. With capacity nito mga kapapag 500 to 700 kilograms. And mga kapapag, gagawa tayo ng separate content kung ilan ba dapat ang ceiling height requirement para sa loop bed and dun sa bunk bed. So, yun lamang para sa video na ito mga kapapag, and hoping na nasagot natin yung tanong ng ating kapapag dito sa ating screen, okay? So, kung sakasaling meron kayong mga inquiries, meron kayong mga gustong ipa-design, customize, so, i-reach out nyo naman po kami, and meron po tayong sales na nag-aantay upang kayo po ay i-accommodate. So, ako nga po pala si Kapapag Kero, si Kapapag Melvin. At kapapag kaya naman po ang inyong lingkod. At ang ating videographer ay si Kapapag Joseph na nagsasabing hanggang sa muli mga kapapag. Salamat!